So yun, comment lang natin dito sa SEC, no, with blocking of Binance. Kumbaga nung nakaraan pa to nilabas, and then ang expected baka natin dyan mga February 29 or February 28 magpo-proceed yan. Kaya lang ngayon ito press release, ngayon to March 25, 2024, no, SEC proceed with seeds with blocking of Binance. Nakikipag-coordinate na or magpa-file na ng formal request ang SEC natin sa NTC para i-block si Binance ngayon. Okay, no? So, sa mga may Binance, kung ako sa inyo, lipat nyo na muna yung item, yung mga assets nyo. Kung wala naman kayo sa Pilipinas, safe kayo. Pero kung nasa Pilipinas kayo, syempre, ang hirap naman yan. I don't know kung merong VPN na pwedeng gamitin para makakuha mo Binance. Kasi may karamihan may ganun, di ba? You can use VPN para ma-access mo si Binance di ba? Para makapunta ka na ibang country. Tapos buksan mo si Binance, parang gano'n, ma-access mo siya. Di ba? So ang hirap. Pero mahirap pa rin. Baka mamaya hindi gumagana yung mga VPN, di ba? So kung ako sa inyo, transfer nyo muna yan sa mga trusted platform nyo. Ako Bitget Kung gusto nyo i-transfer sa Bitget yan, nandiyan naman yung link sa description. Di ba? Tapos sabay, sama-sama tayo mag-trading. Di ba? Kaya lang nakakalungkot yung mga nandito sa Binance, di ba? Kasi yan ang trusted platform. Number 1 yan. Di ba? Number 1 yan. Pero, syempre tayo, naghahanap, hindi lang naman porkit number 1, yun lang, dun ka lang talaga mag-i-stay. Dapat may 3 platform ka pa nga Parang bangko lang yan Dapat may 3 bangko ka, di ba? Kasi, paano, pag na-bankrupt, di ba? So, ito, pwedeng magsara. Pag nagsara, at least, hindi lahat ng asset mo, wala. Di ba? Mas maganda kung i-transfer mo muna. And then, coins.ph, yung mga ano sa SEC Yan yung may license. G-Crypto, meron license. Kaya lang, ang mamahal kasi ng trade, di ba? Ang mamahal ng trade. Kumbaga, hindi ka pwedeng buy and sell ng buy and sell kasi ang laki ng fees. Ang laki ng fees nila. So, ako minsan talaga minsan nag-testing ako. Punta akong coins.ph kapag kami XRP. Bibili ako ng XRP ng mababa. Tapos kapag magta-transfer ako, coins.ph, minus 1 peso minus 1 peso Paano kung ang dami mong XRP? Di ba? 3,000 XRP mo. Tapos, syempre, minus pa yon. Kung magkano yung deduction, kung magkano mo binili kasi, kapag ka binenta mo, may minus yon. Minus, kunyari, kung 35 mo binili, sa Coins.ph, I think, nasa 34.4. Parang ganyan. No? Yun lang, nakakalungkot lang. Kasi, pero hindi ka pwedeng mag-buy and sell ng sobrang lupit, di ba? Kasi, talagang, pag nag-buy and sell ka, nag-buy and sell sa mga platform natin katulad ng coins.ph and G-Crypto, wala ka rin halos profit, di ba? Kailangan lumipad muna yung token di ba? So ito, nakakalungkot lang to, no? Sa mga may Binance, kung ako sa inyo, medyo lipat muna na ibang platform. Mas maganda na yung sigurado, lalo na sa mga bago, okay? Ako hindi ko binibiro yan, no? Hindi ko binibiro yung ganyan, yung sa SEC, hindi ko binibiro yan. Kasi yung iba, naalala nyo yung mga ibang platform, di ba? Yung mga Lele Gold. Naalala nyo ba yun, di ba? Nung napunta ng SEC, wala, yun yung naging dahilan nila para isa lang yung Lele Gold, di ba? Dami nag-promote din ng Lele Gold before, di ba? So, ano pa, mga cashback, di ba? So, ganyan. Pero, syempre si Binance iba number 1 platform. Sabi nga nila, sa lahat ng platform, kumbaga yan ang Diyos di ba? So, ayan, nakakalungkot lang. Siyempre, nakita ko din dito sa Security Exchange Commission naman, nahanap ko siya. Wala akong makita pa sa ngayon. So, siyempre, gusto kong makita And then, tiningnan ko dito sa Bitpinas. So, ito, meron. Breaking news, SEC formally files request to NTC to effectively ban Binance in the Philippines. Ayan. So, click nyo lang. Ayan. Papasok kayo dito sa area na to. So, ayan, nag-uusap pa nga sila kuko dyan, no? So, yun. Para safe kayo, no? So, meron tayo dito. Ako, Bitget ang ginagamit natin, mga idol. Kung titingnan natin, yan. Kung titingnan naman natin, ayan. Yan yung trade natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Kung nakita nyo yung video natin kanina, no? So, ayan, naka-trigger na naman ako, So, trigger line ko is 67,700. Okay? So, nakita nyo yan, Yan ang trigger natin. So, once na pumalo dito yan, ayan, mag-enter to, no? Automatic yan. Tapos nag-cut loss ako ng
20%, lagi naman ganun yung cut loss natin, 20% mga lodi. Okay? So, ano pa ba yung pwede nating i-news ngayon? So, bukas na lang yung ibang news. Ito kasi parang ano na to eh. Parang nakakalungkot lang. Di ba? Nakakalungkot lang para sa atin na ang tagal ko na nakikita yan si Binance. No? Yan yung unang platform natin bago tayo nag-BitGet mga lodi. Kasi ako, wala eh. Friendly si BitGet eh. For me eh. Kasi copy trading. Kapag hindi ko alam yung position, copy trading lang gagamitin ko dyan. Kunyari, one day, mag-copy trading ka, magugulat ka, bihira yung talo. Pero syempre, risk management, babaan mo leverage mo. Di ba? Pwede mo naman i-manual close yun eh. Kapag ka nag-open yung trader mo, pwede ka naman mag-manual close, di ba? Pwede naman yun. Kaya ingat lang tayo lagi, okay? Saludo sa inyong lahat kay GX. Magandang umaga sa inyong lahat, no? Kahit gabi ngayon. No? So, bukas ko ito lalabas, I think, mga 10 o'clock. Diba? Saludo.